Okay, good day to all ulit. Welcome back sa mga subscribers natin and welcome naman sa mga new subscribers natin. Our topic for today is the demo on how to compute the detailed unit price analysis or DUPA using Bryce DUPA 2024 program. Ito yung ginawa ko, dinevelop kong program. No? So, Excel-based naman siya pero mayroong konting macro for security purposes. And sooner or later, I will develop this as fully macro and more, no? Hopefully, computer-based. So, when you open the file, yan, magkakaroon siya ng login form. Then, sa mga nag-avail, kung ano yung username na yung nilagay sa password, ayun yung dapat nyong i-type for this. Yan, pagka-type natin, put natin yung login. Magkamali ako. Bakit kaya? Yun. So, yan. Most probably, pag ka-login natin, pupunta tayo dito sa homepage. Yan, homepage. Yan, dito. Meron siyang dalawang button, input and output button. For the new users, of course, sa mga gagamit nito, yan, syempre, dito mo tayo sa input. Pero I suggest, kung meron kayong bagong project, copy nyo siya para ma-preserve yung original file. In the input section, yan, meron siyang contract ID name, meron siyang contract name, meron siyang location, then submitted by position, name of bidder. Then contractor's rate, the OCM, the profit, and the VAT, or the overhead, contingency, miscellaneous. Contractor's profit and VAT. For the labor rates, yan. Mamili tayo kung anong region. For example, Cordillera. Piliin natin kung anong gusto nating wage, kung basic wage lang or wage with benefits. Yan. And then sa baba nito, merong mga item, may mga button uli na white. Yan, quantity takeoff, the QTO, the resource management, or the manpower and equipment management. Pati tools pala nandito. Then material unit cost, labor rates. Yon. Ito yung labor rates. Pwede nyo po siyang palitan. No? Kung meron ditong portion na contractor, halimbawa contractor yung gagamit. Yan, may contractor portion siya. Dito lang sila pwedeng magpalit. Punta tayo. Dito sa portion na to. Kasi itong basic wage and wage with benefits na input is pre-inputin po yan. Ako po yung mag-update niya. Pwede rin dito maglagay si contractor. So, back to input. Then, for materials, yan, pwede din maglagay yung user ng mga materials na updated. Pero meron na pong pre-encoded. Base sa program na ginawa ko. So, may mga materials for doors, windows, yan. Windows, yan. Then, roofing, meron ding painting, electrical. So, ayusin natin lahat yan. In the near future, medyo mas magiging user-friendly pa to. Pero, dito naman, mas maganda na siya. Mas maayos na siya. Then, back to input again. For the equipment rates, yan. May mga equipment rates na nakalagay dito. Pero, dadamihan pa yan natin. No? Pati tools. Base sa mga updated rates. No? Pero, pwedeng baguhin ito ng gagamit. Kung halimbawa, si dozer, si excavator, 16,000, gagawin niyan 20,000, pwede. So, lahat ng equipment na nasa drop down, pag pinili natin yung excavator, hindi siya daily. Daily nga pala yan. So, yan, may mga ganyan, no, na rate. So, yan. Then, balik tayo sa input data. For the equipment, what activity rates, meron dito mga
predefined na productivity. Pero kung tingin ng gagamit nitong program, pwede niyang update yan mga yan. Pwedeng dagdagan. Pero ako i-update ko pa yan. Madami pa po kasi kung pwedeng ilagay dyan. After that, no, mag-input tayo ng data dito sa quantity takeoff. We have 3 categories, no? 3 sections, general requirements or items, no, of works na major. General requirements, land development, and quantity and housing units. For the general requirements, yan. Dito, ito-type natin yung item number, description, unit, and quantity. So, kapag na-encode na yan dito, lahat yan, lahat ng na-encode na quantities dito, magre-reflect sa TUPA and BOQ or summary o bill of quantities. No? Tingnan natin. Itong example, murahin muna natin yan. Itong mobilization, titingnan natin sa BOQ. Ay, hindi ko siya narinig na mataas. Yan, BOQ. Sorry, para mas mapadali siya. Bakit hindi siya na... Ayun. Medyo may... At least nakita ko kung paano ko ano. Kasi naka-group yan eh. Hindi na siya pwede pinakala. Yan, wala siya, di ba? Wala. So, balik tayo doon para mag-input ng specifications. So, pagbalik natin, nandun na siya. Pati item yan, nandun na yan. Nakalink yan dun sa quantity take off. Then, balik tayo ulit. Then, what we input here also was reflected in the DUPA or the detailed unit price analysis or computation of unit price. No? So, item number, mobilization, unit is lump sum, one quantity. Check natin. So, for mobilization, yan. Meron siyang item number, may mobilization siya. Meron siyang, same siya ng quantity and lump sum. Then, sa manpower, resource management naman, ito muna tayo yung input. Yan, kapag na-input na natin to, punta naman tayo ng lahat ito. Lahat ng details, halimbawa lahat ng items na yan. Ito naman tayo ng resource management. Ano yung resource management? Resource management is the management of manpower and equipment. Kasama na yung mga tools, no? Mga power tools and maliliit na tools. For the manpower management, we input the foreman, skilled, and labor. So, ay babayan muna. Nagdagan natin ng skilled 5. Kung magiging, total siya, totally na siya. Then the duration will be computed based on this. So, after this, no, taas natin mag-input ng manpower, tayo sa equipment management. Doon na nasa kabilang, ano lang siya. Lagyan ko pa rin siya ng link para hindi tayo mahilito. Mas madali natin hanapin. So, may mga drop down to. Kung anong equipment ang ilalagay natin. For example, excavator. Yan. Mamili lang tayo. Pero balik na natin yan. Backhoe with breaker, dozer, dump truck. So, yan. After that, so, may time and power. Kung gusto nating makita yung mga nilagay nating quantities from the quantity takeoff, manpower, and equipment, we will use this link para makita yung computation ng detailed unit cost analysis. So, yan. Manpower, yan. Makikita natin. Isa doon, 155. Then, backhoe with breaker, 155. So, paano na-compute yan? We have the productivity computed. Hindi pala yan. We have na-computed na po yan based on
Ito kasi, parang sinassume ko muna, no, na 15 days lang siya. Kasi wala tayong quantity ng mga for clearing and grab, mga, siyempre, pag-aayos ng site. So, inassume ko na 15 days. Pwede din naman natin gawin 30 days. For example, 1 month na pala siya na end. Yan, 1 month na ang at isang buwan tayong mag-mobilize. Hindi naman. Gawin natin 45. 1 month mobilization and 15 days demobilization. So, yan. After nating makompute, dahil ito yung ginawa nating rate, so, based sa pinili natin kanina sa input section na labor rates, and based on the quantities, number of quantities, number of manpower, number of equipment, and type of equipment, you will input materials here. No? Magkano yung quantity niya, unit cost niya, and kaya, makakompute na yung unit cost ng isang quantity. Dahil ito, contractors for profit and but like this, no? Permits and license, safety and health, nag-desk the printer, fix the computer, and the service vehicle. Wala siya doon. Kaya hindi ko talaga siya nilock. Okay? Balik tayo sa input data. Punta naman tayo sa output data. No? Hindi ko na iisa-isahin yung mga items na nandito. Basically, nandun naman lahat yan. For my example, ang nag-input tayo dito ng quantities, mga nang kahit sa housing, yan, may computation na yan. Lahat ng computation ay housing units, number ng, puting, length ng puting, excuse me, weight ng puting, thickness ng puting. Complete siya, subtotal, then all footing. Yan nga, same. Housing units, number, length, width, thickness. Complete siya. Yan, magkakaroon ng total volume. Base ito. Then the unit, tayo po mag-encode niyan para mag-reflect siya sa BOQ. But the computation, ito na po mag-compute. At the unit, siyempre depende po yan sa ilalagay natin unit. Usually naman to pag excavation cubic meter, gravel bedding cubic meter. Yan. Lahat po ng input natin dito, kagaya ko ng sinabi kanina, for the housing units, re-reflect sa BOQ. Para hindi po tayo nahihilo ng kakaikot-ikot sa isang file. Kung nilagay ko sa isang section lahat ng input, ng quantities, computation, then nakalink na siya. So, yan, nakalink siya sa, teka lang, bakit ganun? Yan, nakalink siya dun sa BOQ and sa DUPA. Hindi ko pala siya nalagyan ng link dito. Doon ko na yata siya nilagyan sa BOQ. No? Yan, nakalink na siya. Yan, for example, balik tayo. No? Yan, backfilling. Volume niya is 460.5. Item 3A3, backfilling. So, kung titignan natin, hindi ko siya nilagyan ng link. Doon yata sa materials yan. Excuse me. Ayan, 460 to 3A3 backfilling. Ayan. So,
Yun, bumalik na. Okay, for that, nandito ko siya nilagay sa non-power management. Pag nilagay na natin yan sa resource management, pwede na nating makita kung gusto nating pumunta ng DUPA or detail unit cost analysis ng isang item, click lang natin itong link na ito. Yan, for example, kanina backfilling. Yan, backfilling siya. 383, backfilling, quantities 460.5 cubic meter and yan, the units cubic meter. So based on what we input in the resource management here, magre-reflect siya dito, backfilling. Yan, 1,410. Then, para magkaroon tayo ng overview agad or ng idea kung ilang duration, yan, makakomplete na siya dito. Bawa, binawasan natin, ginawa na natin 5. So, tatagal siya. Ginawa din natin itong 5. Tatagal siya. So, kung gusto nating bumili yung item, magkakaroon tayo ng idea kung ilang manpower yung kailangan natin para matapos yung isang trabaho based on the computed or inputted quantities ng item. Let's go back to DUPA ng backfilling. After that, of course, we don't have equipment. Assuming na maliit lang yung quantity, then we don't have materials. Hindi ko na nilagay dito yung materials or tools kasi meron na tayong in-input sa excavation. No? It means bumili na tayo noon. Magiging redundant or magiging doble. Naglagay pa natin. But, of course, nasa pa rin yun. Pwede naman nagyan na ito. Bawa, si contractor, meron siya equipment. O maglagay siya dito ng equipment. Pili siya lang dito. Excavate, dozer, isang unit, 2 araw. Yun. Well, bakit pala hindi ito tumama dun sa duration? We'll check na lang to. Buti na lang, nag-review ako. Yan. So, yan. Automatically, kukompute siya. Backfilling pala yun. Tama pala. Sorry. So, yung backfilling, 29 days. Yan. Hindi ko. Tama naman pala siya. So, yan. Kung nag-20 days tayo, here, why? $51 is the imported bill. So far, yan po. Housing units. For the output data, yan. Kapag na-input na natin yung quantities dun sa input data, here, kung i-take off general requirements, land development, and housing units, na-input na natin lahat. Magre-reflect na yung total quantities with the corresponding units. Yan, dito tayo kasi mag-i-input eh. Titingnan natin, yung mga white, mag-i-input tayo dyan. Except here sa subtotal, sa total. All the reflected or computed volume and input units per item will be reflected here in the BOQ. And after the BOQ, kakaroon siya ng summary na ABC or approved budget for the contract. So, yala, sabi nga nila, kakaroon na tayong ready-made computation for our submission for the bidding natin. Balik tayo sa output. Ayan po. Ayan yung mga output. Detailed unit cost analysis, BOQ, and for question sa mga gusto mag-avail ng file na to, I will put the link
in the description. Then, huwag kayong mag-alala. Kung nag-avail kayo ngayon, pag nag-update ako, free na po yun. I will update it and you can customize naman on your own. You can update, you can customize on your own, and you can send comment and suggestion. And also, I suggest na basahin niyo po itong disclaimer, acknowledgement, instruction, and disclaimer. Kung meron kayong comment, suggestion to improve this program, very much welcome naman po tayo. Yun. Balik tayo sa home. Thank you very much sa inyong kinig and hopefully makatulong to. No? Makatulong yung in-explain ko, makatulong tong file na to para mapabilis yung inyong trabaho sa pag-estimate. Thank you very much and have a nice day. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe to this channel, Brace Academy and Consultancy. Hanggang sa muli and hopefully matutunan kayo and sa mga susunod pa po natin. Marami po tayong gagawing program na magpapadali ng ating mga trabaho. Salamat po and see you in the next video na gagawin.